Hello, Kriptuhan. Mayroon tayong i-discuss. So, tama nga yung hula ko na within this range is buying point. Dahil nga dito sa resistant number 1, number 2, number 3, nabasag niya. Tapos, binalikan niya to. Kasi ganun yun eh. Kaya kunin ko yung drawing ko. Okay, nandito na. Di ba ganito yan? Kapag pa-down na yung market, gumaganon, ganon. Tapos pump, break all the resistance, din balik sa first resistance within this area. Then pump. Pero sa totoong trading is ganito yung nangyari. Ganito yung nangyari. Ito. Down. Ganon. 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 Napakalit ko. Pump. Ganon siya. Then try niyang birnik pero hindi. Balik siya doon. Pero na-break niya. So bumalik siya dito. Sabayan nyo ha. Katapos yung binalikan yan is yan na. Bumalik siya dito. Tapos katapos yung binalikan, pumamp na talaga siya. Ito 43,100. So ibig sabihin ito na yung support, magiging support niya. So di po ba? Yan ang magiging support niya. Dahil kung hindi ito yung support, bakit ba pumamp ang price? Yun ang question, di po ba? So ibig sabihin na hindi lang ako ang nag-isip ng ganun, maraming trader ang ganun ang iniisip, kaya sinusuportahan yun, kaya pumamp yung price within this range. So ang sa akin namang trade, kasi meron tayong kaba kapag bumutang niya yung itong mga price nito, pero nga nagmaterialize nga siya, umabot nga yun sa presyo sa gusto ko sana noon. Pero trade is trade. Possible pa babalikan niya pa tong area na to bago siya mag-pump dito sa lower time frame. Pero sa higher time frame ka, there's a big probability na yung price, kung within one day, ito sa one day pala is flagging. So continuation, nakikita nyo ba to? So alam na yan ng ibang trader dyan. So flag, first hit niya naman ito is 46k. Yun po yun. Magandang pakita ng kon ha. So yun napakita na naman to. Talamak talaga to sa trading eh. Itong ganito, kapag ganun yan, tapos ang body niya pantay lang, yung wick dito, yung wick niya is pantay na pantay. Nakagagandahan ako kapag ganun ang candle eh. Maganda para sa akin. Pero hindi naman all trades is ganun ang mangyari. Yun po yun. So ako, aantayin ko naman bumaba yung price within this range. Siguro within this range na. Hindi po ba? Tingnan natin sa lower time frame. Ayun. There's a probability na bababa pa yung price. If ever naman mag-sell position ka, dapat ang ano mo, stop loss mo is dito na mismo. Ito 43,833. Yan ang stop loss mo if ever na gusto mong mag-sell position. Kasi nga kapag mag-sell ka,
is ganito naman yun ang possible na mangyari. Babalikan na naman niya tong i-re-retest niya within this range. Ganon yung price. Ganon. Ayun. Pero kung dito is resistance na to, good na for selling position na naman siya. Ganon. Or babalikan niya dito if for selling position. Ganon. Yun. Ulit-ulit lang kasi yun eh. Kapag bumalik siya, if i-hold niya tong dito banda, gaganon-ganon siya, din pump. If mabibigatan siya, palagay natin is meron ditong supply. So gumanon yung price. Pump. Pero kulang kasi to eh. Kapag mabirik niya to, continuation yung price, dapat pumunta pa dito yung price within this range. Kailangan niya pumunta dito bago siya pumamp. Wala itong selling position kasi nga ang support niya is dito lang. If mabasag niya to, iisa lang yung babasagin niya. So ibig lang sabihin is continuation itong price na to. Sa akin palagay ha, titingnan nga sa ibang mga anggulo. Yan, babalikan yung price dito yan. Hope na ganun mangyari. Yun lang. Sige. Ako wala akong execution ngayon eh. Wala. 131. Talo, nanalo. Talo, nanalo, talo, nanalo. At least, yung 111, panalo pa rin. Sana is kasi ang quota ko lang per month is 20%. Okay na yun for me. Ayun lang.